Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, lagot ka ngayon na Trillanes na mutla, di nakaligtas sa pasabog ni Pulong Duterte. Ebidensya nilabas na. Patungkol po riyan ang ating bibigyan ng komento mga kababayan. Mula po ito kay Balitaan ng Bayan TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, bago po natin ulit talakayin, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito may may lilinawin lang tayo kay Secretary SOG Boying Rimulya, no? Kasi itong pinalabas niya, para ba kasing pinalalabas niya na mas nakakaawa pa ang presidente ngayon kaysa kay BP Sara. Ito po yung post niya. Sabi po yan, SOG Boying Rimulya yan, di ba? Jesus Crispin Rimulya, DOJ Secretary. Ito po ang kanyang sinabi mga karibyo natin, I don't think it's bad matter, to recall some of the personnel and she still has 300 bodyguards. Okay, 300 bodyguards. Pero ang problema lang, may dinugtong pa siya sabi dito bigger than the president's security. Aba, nakakaawa palang presidente kasi 299 lang ang security. Yan kung totoo, no? Totoo ba kaya yan mga kababayan na 300 lang ang bodyguard security ng presidente ng Pilipinas? Nako. Kaya minsan talaga mga karibin natin, kailangan natin talagang i-research yung mga sasabihin ng mga sekretary ng kabinete ni President BBM, no? Kasi tingnan nyo, eto may na-research ako dito hindi na po pinalitan na po yung PSG, no? Ito, Presidential Security Command, no? Formerly known as Presidential Security Group, PSG. So punta po tayo dito. Ito, Philippines yan Baka sabihin nyo, mula pa ito sa Nigeria. Ayan, Philippines po yan. Dito po tayo sa size. No, ito, i-highlight ko po para sa inyo. Basahin ko po Kasi sinasabi ni SOG Boying Rimulya, mas malaki pa daw ang security, no? Ni Vice President Sara Duterte. Doon rin, may mga nakita rin akong nagko-comment dyan. Siguro binasi nila yung komento nila dito sa post ni SOG Boying Rimulya, no? Nako. 1 brigade regiment, 3 battalion, total of 4,000 plus soldiers, police, coast guard, and civilian personnel. Nasaan ang 200 plus dyan, mga karibyo natin? Tayo talaga, pinagloloko tayo dito Akala siguro nila, gaya pa ng panahon nila na hindi na ma-fact check, no? Hoy, kayong mga mainstream media, bakit hindi nyo to i-correct? No, pag mga vloggers nagpo-post ng ganyan, may fact checker agad Fake news ang nakalagay, no? Minamarkahan nila ng bilog kasi fake news. Ba? Ito, markahan nyo nga ito si si DOJ Secretary Boying Rimulya. Sinungaling Yan, harapan na po natin sinasabing sinungaling po. Kasi tingnan nyo naman ang statement niya, no? Department of Justice pa naman ito, nako. Hoy, mag-ingat kayo dyan sa Department of Justice. Baka pinaiikot lang kayo ng magagandang salita dyan, kaya ba nakalusot si Dilima kasi may ganitong DOJ tayo? Bigger than the president security daw
300 nga lang yung kay BP Sara. Bakit pa laking issue ninyo dito sa security ni BP Sara? Ha? Kayong mga kabinete at mga alipores ni President Bongbong Marcos Jr., bakit pa galit na galit kayo sa dito sa security? Alam niyo po ba mga kribi natin na ano ko lang to eh. Yung mga kinuha pa lang security, yung mga PNP personnel, eh lahat pala yun taga Davao City. Ang mga kababayan. Ano ba ito? Atake ba ito? Inaatake ba nila si Vice President Sara Duterte? True. Their powers. Diba? Pero ito na nga lang. Wag po tayong kasi minsan 'di ba, mga respected personalities sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Like DOJ, ano talaga 'yan. Respetong official talaga ito, Department of Justice. Pero siya mismo mga kababayan nagpapakalat ng maling impormasyon, no? Maling impormasyon po kasi ito po ang totoo, no? 4,000 plus soldiers, police, coast guard and civilian personnel. So yan mga kababayan, nalinaw na po natin yan. Sana wag na po kayong maniwala, no? Dito kaya SOG Boying Rimulya at dun sa mga nagpapakalat na mas malaki pa ang security or bodyguards, no? Ni Vice President Sara Duterte kaysa kay President Bongbong Marcos Jr. Nako. Eto, share ko lang din itong balita mga kabayan si former President Leni Robredo. Eto, nagdrama Ex-VP Linay nais madagdagan mga kasama ni Senator Risa Hontiveros. Hoy, ex-VP Lene, hindi po ikaw ang magdidesisyon kung madadagdagan ba or hindi yung nila, di ba? Yung mga alipores ninyo dyan sa Senado, taong bayan po. At dahil po sa gising na po ang taong bayan, malamang sa malamang, ay iniduro po ang inyong kalalabasang lahat dyan. Kaya wag na po kayong mangarap. Nako. Sino ba ang pinalalakas niyong loob? Si Risa Hontiveros? Dahil ba siya ang pag-asa, di ba? Doon sa kanilang akbayan, ano ba yun? Sinabi na si Risa daw ang beacon of hope and progress. Nako. Mukhang nagkamali yata yung organisasyong yun Well, anyway mga karibi natin, eto na. Sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Yung official statement ni Pulong Duterte. Ang naglabas po niyan, SMNI. Congratulations po talaga SMNI. Kayo talaga ang mainstream media na nagbabalanse ng mga kapalpakan ng ibang mainstream media na ang binabalita ay yung medyo pabor lang sa gobyerno. So, pakinggan natin yung sinabi ni Congressman Pulong Duterte. Mamaya po pag-usapan natin kasi meron daw merong kwento tungkol dito sa kalusugan ni Marcos. I welcome Antonio Trillanes' plan to file a drug smuggling case against me. This is a welcome development. Mas maganda ito dahil sa Korte ng Pilipinas ang pagdinig at hindi sa Korte ng Facebook at utak ng isang trililing sundalong kanin. Barado ka na naman. Sundalong kanin, tinawag ka ni Congressman Pulong. Pero alam mo, mas maganda yan Kasi alam mo, nagiging problema ngayon, katulad nitong kay Atty. Roque, kaya itong kay Guo, no? Ang daming iniimbestigahan, nagiging trial by publicity lang. Diba? Idemanda sa korte, doon magkaalaman, tapos manahimik na. Ang problema kasi, yung iba talagang sinasalsal lang ang pinagkakakitaan, parang ginagawang series, ang mga bali-balita, kaya ginuunti-unti nila, tapos inaano nila sa social media. Diba? So, trial by publicity yung style nila. Ganyan ang ginawa nila kay Bantag. Ganyan ang ginawa nila kay Tebes. Ganyan po ang galawan ngayon. Diba? Ito naman nirereklamo ng yung drug war. Ito si De Lima. Nirereklamo niya si PRRD. Pinaiimbestigahan sa legislative natin.
legislative bodies, bakit hindi nyo idemanda? Di ba? Tapos ang usapan. Demanda nyo. Eto nga, si Trillanes magdidemanda. Pati daw si PRRD ididemanda. Pero maputol kita, Trillanes. So, eto lang, opinion ko lang to mga ka-review natin. Dapat siguro baliktarin natin, no? Di ba kasi dito sa Congress and Senate, nag-iimbestiga sila para makabuo ng isang batas, no? Para makabuo sila ng isang batas. So, dito naman sa court, talagang seryosohan dito kung ano yung magiging desisyon, no? Kung makukulong ka ba o hindi. Talagang yun ang susundin. Ngayon mga kababayan, di ba napaka-unfair naman kung puro na lang Senado muna yung mag-iimbestiga bago ipapasok sa Supreme Court. Kasi isipin nyo, dito sa Senado, maja-judge na po sila ng taong bayan. Although hindi pa naman napapatunayan, no, na guilty nga sila. What if baliktarin, no? Sa korte muna, no? Ito opinion ko lang ito Hindi ko opinion lang po ito. Mga ka-review natin at wag niyo po akong paniwalaan, sinasabi ko lang to, no? Kasi gusto ko lang i-share pero I never na paniwalaan niyo ako. Sa korte muna. Pag napatunayan po sa korte, talagang nagkasala 'yan, no? I-transfer niyo sa sa Senado at doon imbestigahan. 'Di ba? O yan, wala na talagang hiya-hiya diyan. Wala nang trial by publicity kasi convicted na 'yan eh. 'Di ba? In aid of legislation na lang, imbestigahan nyo kung ano yung mga problema, kung bakit siya nagkasala, di ba? Kung bakit may ganitong batas na sinusuway, di ba? Baka pwede pang pagpatibayin pa yung mga parusa sa mga katulad ng mga pagkakasala. For example na lang. For example, di ba? Bribery. Napatunayan na sa napatunayan na sa korte. O imbestigahan nyo ngayon dyan sa Senado kung bakit sa kabila ng batas na nakapataw sa bribery, ginawa niya pa rin yon. Ibig sabihin mga kabayan, taasan nyo pa. Di ba? Gumawa pa kayo ng batas na mas mabigat pa. Para wala na mamamasukan dyan sa Senado na may mga kasong bribery, kung ano-ano pa man, di ba? Mababawasan na kayo. Congratulations! Trillanes, ang tagal mo nang sinasabi papasok ang ICC, June, di ba? Trillanes, asan na? Tatawagin kitang puro tahol, walang kagat. All bark, no bite. Sabi mo, June, papasok ang ICC. Anong petsa na? July na. Next week, August na. Wala pa rin yung ICC. Di ba? So kung hindi nyo kayang papasukin, wag nyo nang i-announce. Ganyan din kasi to si Boying Rimulya, di ba? Ilang beses nilang sasabihin, mahuhuli na si Bantag, mahuhuli na si Tebes, mahuhuli na si Pastor Kibuloy. Announce ng announce. Lagi may pa-presscon. Ngayong hindi na kaya magpa-presscon ni Boying, si yung spokesperson naman nila, yung si tinatawag ni Atty. Topacio na utoy. Salita ng salita na mahuhuli na, pauwiin na. Hanggang ngayon, wala pa rin. Di ba? Hindi ko po kayo inaano kung hindi nyo kayang gawin. Maunawaan ko, hindi po madaling manghuli. Pero sana, tigil-tigilan nyo na yung kaka-announce ninyo. Tapos nasusunog kayo, hindi naman nangyayari. Same thing dito, sabi nyo, papasok ang ICC. Anong petsa na? Nakapasok na ba? Di ba? Kung iba yan, nag-aantay makapasok at ang tagal mong pumasok, matatampal ka. Pag sinabi mong papasok na, papasukin mo na. Baka lagnatin pa Sabaw na natapon pa. Di ba? Pasok na papasok ang ICC. So yan mga kababayan, parang ginagamit lang talaga nila yung ICC, no? Para makilala sila, no? Magpakilala sila at siraan din ang mga Duterte. Kasi kung talagang the first term pa lang, first quarter pa lang, no, ng administrasyong ito, ay nagawa na nila ng paraan yan. Kung talagang papasok or hindi, di ba? Yung
ICC. Oh, ngayon, ano naman, Interpol naman ang ginagamit nila. Diba? Makikipag-coordinate daw yung ICC sa Interpol. Ngayon, dahil ang Interpol po ay, ano pa tayo sa Interpol eh, member tayo ng Interpol, mga kababayan, kaya wala raw magagawa, no? Ang Pilipinas, kung di payagan na lang itong Interpol. Naku po, mga kababayan, yan pala yung plano nila, bakit hindi na nila gawin? Nang magkaalaman na. Kasi sigurado naman tayo, mga kababayan, na itong ating mga, diba? Itong ating mga armed forces, mag-iisip din yan. Bakit makikialam ang mga ito? Diba? Well, anyway, ano na lang natin sa kanila yan. Total, problema naman nila yan. Huwag natin problemahin yan. Problema po nila yan eh. Kung paano nila papapasukin ng ICC. Diba? Pag nakapasok, edi congratulations. Oh. Pero, pag nakapasok po, hindi pa ibig sabihin na mahuhuliin nyo na talaga ng ganun-ganun na lang si PRRD, di ba? Sigurado rin naman tayong may ano rin yan, di ba? Hindi po papayag yan si PRRD kasi sinabi niya na nung una pa lang eh. Kung gusto niyo siyang ipakulong, kung gusto niyo siyang imbestigahan, litisin dito sa Pilipinas. Philippine Court, no, mga kabayan. Hindi naman siya natatakot eh. Oh. So, yan mga karibin natin, ano man po ang iyong reaksyon, komento, or kritisismo patungkol po sa video nito, ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol dito, right? Maraming salamat po.